Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon muli na tayo ay makapagsama-sama at makapag-aral ng Kanyang salita. Sa oras na ito, bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Ang awit 94:19. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko aking Panginoon, ang iyong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay ginugulo ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palaging Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa inyo. Luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso, O Diyos. Sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko aking Panginoon, ang inyong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay ginugulo ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ang sa akin ay palaging Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa inyo. Luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso. Kaya ako, Diyos, ay magpupuri, ang aking pagsamba ay alay sa inyo. Luwalhatin kayo sa inyong kadakilaan, kayo'y kapayapaan nitong puso, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng aming mga hinaharap na mga bagay, O Diyos, mga suliranin, mga isipin, gumugulo, Panginoon, sa amin.
Salamat dahil kayo'y naririyan, O Diyos. Laging umaakay, laging pinaparanas ang inyong pag-ibig, na pumapawi ng lahat ng iyon, O Diyos, upang kami ay makapagpatuloy sa inyong gabay, patuloy na makatutok sa inyo. Salamat sa inyo muli, aming Ama. Hiniling namin ng masaganang pagkilos ng inyong Santong Espiritu sa paggabay sa amin, sa aming pakikinig. Tawa, aming Ama, hinihiling ko po sa oras na ito, matanggap namin ng buo ang inyong salita sa mga oras na ito. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo at nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon, puri ng Diyos sa panibagong pagkakataon. Matagal-tagal po akong hindi nakapag-devotion, pero salamat sa Diyos ay narito tayo muli para mag-aral ng kanyang mga salita. Dako po tayo sa aklat ng Lucas chapter 2. Lucas chapter 2 sa verse 41 hanggang 52. Lucas chapter 2 verse 41 hanggang 52. Ito yung panahon na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa templo. Papasahin ko po siya sa Tagalog, tuloy-tuloy, pero mamaya babaybayin natin siya sa English. Sabi po dito, Lucas chapter 2 verse 41 to 52, bawat taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglagpas ng anghel. Nang 12 taon na si Jesus, muli silang pumunta roon, gaya ng nakakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila, pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito namamalayan ng mga magulang niya. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinagot niya at sa kanyang katalinuhan. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng ina, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami sa inyo ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umuwi si Jesus sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino, kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao. Salamat sa salita ng Diyos. Itong pagtagpong ito ay malaki-laki na ang Panginoong Jesus matapos siyang ipanganak, 12 years old, at tagpo ito ng pista ng paglagpas ng Passover. Kaya pumunta silang tatlo, si Maria, si Jose at ang Panginoong Hesus. Ngayon, ang pag-aaral natin ngayon ay patungkol para sa mga magulang at sa mga anak. I know na wala pa ako dun sa katatayuan para magsalita talaga bilang isang magulang. Gayunpaman, malinaw na ipinapakita ng Panginoon rito ang patungkol sa mga bagay, patungkol sa mga anak at mga magulang, at magandang ipinakita ito ng Panginoon sa kanyang mga salita dito sa Lucas chapter 2 verse 41 hanggang sa mga sumusunod. At baybayin po natin ang una. Meron tayong mga tutukuyin dito na pinapakita ng
mga talatang ito patungkol sa mga magulang at sa mga anak, yung mga dapat na pagkilos ng isang magulang at sa kanilang anak. Una, makita natin dito na ang mga magulang ng Panginoong Hesus, magulang sa laman, si Maria at si Jose, ay tapat sa pagsamba sa Panginoon. They are faithful in their worship. Dahil malinaw na sinasabi dito na taon-taon sila ay pumupunta pa sa Jerusalem para sa pista ng paglagpas ng anghel o Passover. No? Wala silang excuse dito. At alam niyo po ba na ang mga babae po ng panahon na ito ay exempted naman din. No? Ayon din sa aking pag-aaral, ay exempted sa pagpunta sa Jerusalem pagdating sa pista. Pero makikita natin dito, kasama si Maria sa pagpunta sa pista ng paglagpas ng anghel. So makita natin na tapat ang dalawang ito, ang magulang ng Panginoong Hesus, si Maria at si Jose, sa pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon, it is implied sa ating mga nabasa na marahil ay kasama ang Panginoong Hesus kahit hindi pa siya 12 taong gulang. No? Kasi nai-imply ito sa mga nabasa natin na nagpupunta sila doon gaya ng nakaugalian nila. Tulad na babanggit dito sa verse 42. Kaya isa sa makikita natin mga kapatid dito, kailangan ang mga magulang yung maging mabuting ehemplo pagdating sa pagsamba sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. Kung meron mang makikita ang role model ang mga bata, ang mga anak, pagdating sa pagsamba sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon, yun ay ang kanilang mga magulang. Tayong mga magulang ang dapat na maging unang makitaan nila na naglilingkod sa Panginoon. Nakita nila na sumasamba sa Panginoon. At makita natin dito, kasama yung anak. No? And I understand, may mga pagkakataon talaga na ang hirap maisama ang mga anak dahil sa mga iba't ibang mga kaparaanan. Sapat na yung edad ko para makita yung mga bagay na iyon. Pero hanggat maaari mga kapatid, sa buong panahon na tayo nagsumasamba sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon, maisama natin yung ating anak. No, habang sila'y lumalaki, mamulat sila sa pagsamba sa Panginoon. Makita nga natin dito na isa sa mga bagay na dapat natin maunawaan na ang mga anak natin ay hindi natin pagmamay-ari. Ito yung bagay na unti-unti ko nang ipinapanalangin at sinisiksik sa aking kaisipan bago pa manganak ang aking asawa, na ang aking anak ay hindi ko pagmamay-ari. Ako pa naman, nung bago kami magkaanak, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong plano sa aking anak. Pero pinaunawa sa akin ng Panginoon habang ako'y nag-aaral ng kanyang mga salita na ang anak ay hindi pagmamay-ari ng magulang. Ito po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ito po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Isang responsibility na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga dapat, ma-train natin yung bata na mapalapit sa Panginoon. Alam natin yan, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya napaka-importante mga kapatid na maintindihan po natin ang mga bata ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Although it is a gift of God, pero pinagkatiwala ito sa Panginoon. Kaya kailangan ay magawa natin yung pinakamabuti bilang isang mabuting ehemplo sa pagsamba sa Panginoon. Dahil hindi nila ito makikita sa tablet. Hindi nila ito makikita sa cellphone. Hindi dapat nila ito makitaan una sa mga tao, kundi dapat sa ating mga magulang. At makikita natin dito, gayon nga ay nangyari, naging mabuting example si Maria at si Jose pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Sumunod, makikita natin dito, ang edad ng Panginoong Hesus dito ay 12 taong gulang. Pagpatak ng 13 years old, tatawagin na siyang son of the law. Son of the law. Kumbaga, meron na siyang dapat na sundin at i-guidance sa dapat gawin pagdating sa pagsunod sa Torah, sa salita ng Diyos, sa kautusan. May mga bagay na siya na dapat na responsibilities at dapat sundin sa kautusan.
Isa pa sa makikita natin dito mga kapatid na dapat bata pa lang ay natuturuan na natin ang yung ating mga anak na sumamba sa Panginoon. Hindi yung kapag malaki-laki na saka natin tinuturuan, no. Bata pa lamang unti-unti nating tinuturuan ng ating anak pagdating sa pagsamba sa Panginoon. Para pag dumating na siya sa punto na kung saan ay meron na siyang sense of responsibility. Meron na siyang kaisipan talaga. Yung lagi natin sinasabi, pagka meron ng isip yung bata, no, nandun na naka-encode na sa kanya yung pagsamba sa Panginoon. Malinaw sa kanya, no, meron siyang kaisipan patungkol sa pagsamba sa Panginoon at sinasagawa niya na ito. Kung ang bata ay merong habit, no, unti-unti niyang merong kinakalakihan ang bata na habit. Ganon din po pagsamba. No, tulungan tayo ng Panginoon at gabayan tayo nawa mga magulang na habang maliliit yung ating mga bata, maturuan natin sila at maging habit sa kanila ang pagsamba sa Panginoon. Na pag dumating sa punto na sila ay matanda-tanda na, malaki-laki na may isip na, hindi na tayo mahihirapan na magturo. Amen po ba? Ngayon, makita natin dito sa mga susunod na maayos-ayos ang paglaki ng Panginoong Jesus. Hindi siya, katulad din siya ng mga bata. Bakit? Nung papauwi sila Maria Panginoong Jesus, no, naiwan ang Panginoong Jesus. Bakit? Kasi akala ng dalawa na normal lang na nakikipaglaro lang, baka siguro nakikipaglaro lang to sa mga kasabay natin. Makikita natin dito mga kapatid, marami silang kasabay. No? Pag sa sa ibang salin nga, sa caravan, no. Pagkatapos ng pista, sabay-sabay sila, lahat ng taga Nazareth ay uuwi ng sabay-sabay para for safety, no, at magkakasama silang lahat. At inisip ni Maria at Jose, teka lang, nasaan ang anak ko? Baka nakapaglaro lang yon. Makita natin dito ang Panginoong Jesus, normal na bata nung lumaki. Nakikipaglaro din, may social skills. Dahil inisip nila Maria at Jose na baka nakikipaglaro, baka nandun lang yun sa ibang mga kasama natin, mga kamag-anak natin. At makita natin dito mga kapatid, napaka-importante na sa isang bata ang ma-develop yung kanyang social skills o magkaroon siya ng maayos na social development. Pag bata, hayaan yung maglaro, no? Turuan din natin na makitungo sa kapwa, makitungo sa kapwa bata. Kung meron man tayong may tuturo pang mga bagay pagdating sa paglaki ng ating mga anak, ayun ay yung matutong maging mapagpasensya, maging mapagbigay, no, maging maligaya, maging maibigin, maging mabuti, matulungin, no, mapayapa, no, loyal, no, mapagmahal, no, disiplinado. At katulad ng nabanggit po kanina, isa lang ang una nilang makikitaan ng ganon. Yun yung mga magulang nila. Kaya hayaan natin, yung mga bata, kailangan maglaro po niyan. Kailangan din yan makipagkaibigan. Kailangan yan makipag-usap sa tao. Lumaki ng normal. Pero huwag nating kalimutan na turuan din sila kung paano makitungo sa tao. Yung tamang pakikitungo sa tao. Dahil dahil sa kasalanang likas sa ating laman, hindi na kailangan turuan ng bata na gumawa ng mali. Automatic yan na nakikita sa kanyang pagkilos kahit walang nagtuturo sa kanya. Pero kailangan natin bilang mga magulang na turuan yung ating mga anak kung paano makitungo ng mabuti sa kanyang kapwa. Actually nga, akala lang natin wala tayong tinuturo sa mga bata, pero the mere fact na nakikita nila tayo araw-araw, nagagaya na nila yung ating pag-uugali. Nagagaya nila yung ating pagkilos. Dahil wala silang ibang nakikita kung paano gawin yung bagay na ito maliban sa atin. Kaya kung nakita natin na yung ating anak ay hindi mabuti kahit wala naman tayong ginagawa, marahil baka sa atin lang yun nakita. Sa ating mga magulang lang, tayong mga magulang, sa kanila nila ito nakita. Amen? Salamat sa Panginoon. Ngayon naman, makikita natin sa mga sumusunod, nung nahanap na nila ang Panginoong Jesus sa Jerusalem, no, after how many days
No, hinanap nila sa Jerusalem, nakita nila ito sa templo. Bigla nila nakita ang Panginoong Yesus sa templo. At alam natin, imagine niyo yung itsura ni Maria dito, yung mag-asawa, matapos na makita nila yung kanilang anak ng ilang araw. No? After how many days, nakita nila yung kanilang anak na bata sa templo, may kasamang mga matatanda, mga tagapagturo ng kautusan. Ano kaya ang pakiramdam ng isang magulang dito? At katulad ng nabasa natin, it is very justifiable yung sinabi ni Maria dito. Normal sa isang magulang na ganito ang maging salita. Na sabi dito, "Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Marahil yung ibang mga magulang nagkaroon na rin ng banggit na rin itong salita na ito sa kanilang mga anak. Normal na normal 'to sa mga magulang. Pero ito yung isa sa mangha sa Panginoong Hesus, dahil ito sa mga sumusunod na babanggitin natin ipatungkol naman sa mga anak. No? Nung pagkatapos na makita ni Maria at ni Jose ang Panginoong Hesus, no? Sabi naman ng Panginoong Hesus sa verse 49, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama?" Pinakaunang tagpo sa buhay ng Panginoong Hesus na kinlaim niya na siya ay ang anak ng Diyos. Yung pag-claim niya ng kanyang messianic messianic position or messiahship. Dito niya sinabi na dito niya unang sinabi na siya ay ang anak ng Diyos. Ngayon, nakita natin dito na parang nakalimutan ata ni Maria at ni Jose, no, sa verse 50, pero hindi nila naunawaan ang kanyang ibig sabihin. No, kapag tayo kasi ay masyadong balisa, no, at nakatutok tayo sa problema, at masyado tayong balisa, no, dahil sa bigat ng pinaharap nating problema at suliranin, minsan nakalimutan na natin kung sino ang Panginoon eh. Nakatutok natin dun sa negatibong bagay, nakalimutan natin kung sino yung Diyos. Itong tagpong ito, si Maria pa mismo, nakalimot din. No? Nakalimutan nila na, teka lang, o nga pala, anak ng Diyos to. Ito yung anak ng Diyos. Ito yung Emmanuel, God with us. Nakalimutan niya sa pagiging balisa. At, mind you mga kapatid, sinabi ng Panginoong Yesus na narito siya sa bahay ng aking ama, sa harap ng ama niya sa laman. Sa harap ni Joseph. At walang nabanggit, ewan ko kung, hindi natin alam kung may sinabi si Joseph dito, pero walang nabanggit, tahimik siya dito ang tagpo na ito. Teka lang, ako yung ama mo ah. Walang ganun na naging salita. Dahil kung may ganung salita, dapat nabanggit kasama pagkatapos ng sabihin ng Panginoong Hesus yung bagay na ito. Dahil malinaw dito na nabanggit yung sinabi ni Maria, yung ganitong klaseng tono ng salita ni Maria. Pero makita natin dito, walang sinabi dito si Joseph na, teka lang, di ba ako yung ama mo? Sino ama yung tinutukoy mo? Wala siyang nabanggit na ganun. At nabanggit ito ng Panginoong Hesus sa harapan ni Joseph. At nakita nga nila, although hindi pa nila naunawaan ang tagpong ito, kinlaim na ng Panginoong Hesus na siya ay ang anak ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, dito napapasok niya patungkol sa mga anak. Sa verse 51, umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Sa kabila ng alam niya na siya itong mga magulang niya hindi yung tunay niyang mga magulang, ito yung mga magulang niya sa laman, no? Sa kabila ng kaalaman niya na ang kanyang tunay na ama ay ang Diyos Ama, hindi si Joseph, no? Naging masunurin pa rin siyang anak. Siya pa rin ay naging masunurin sa kanyang mga magulang sa laman. Tingnan niyo ulit, basahin ko ulit. Umuwi si Jesus sa Nazareth kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Hindi siya yung sinabi niya, hindi niya yung pagkatapos sabihin niya na dapat naririto ako sa bahay ng aking ama, kaya kayong dalawa, tsupi na kayo, wala na kayong pakialam sa akin, wala na akong pakialam sa inyo. Kilala ko kung sino yung tunay kong ama. Hindi siya ganun.
naging masunurin pa rin siya sa kanyang mga magulang. Kahit alam niya na, hindi, ako yung anak ng Diyos, dapat sila nga yung maging masunurin sa akin eh. Hindi, naging masunurin pa rin siya sa kanyang mga magulang. Kaya makita natin dito, kung ang Panginoong Hesus nga sumusunod sa mga magulang, bakit mo kaya tayo, dapat tayo din na mga anak ay sumunod din sa mga magulang natin. At mga kapatid, pangarap yan ng mga magulang, yung magkaroon ng masunuring anak. At nagsisimula ito para maabot natin yung katatayuan na magkaroon tayo ng masunuring anak. Nakita ito habang sila ay, nagagawa ito habang sila ay lumalaki kapag tayo ay nagiging mabuting ehemplo sa kanila. Hindi malabo na kung ang mga bata ay maturuan natin ng paglingkod sa Panginoon, pagsunod sa salita ng Diyos o gabasa ng Biblia, sa pagtanda nila ay magiging masunurin sila sa atin. Pero kamangha-mangha dito yung ginawa ng Panginoong Hesus dahil kahit alam niya na siya ay ang anak ng Diyos, naging masunurin pa rin siya sa kanyang mga magulang. Isa pa sa makikita natin dito, babalik tayo dun sa mga magulang. Sabi dun sa verse 51, ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. He kept it in her heart. Dapat ang mga magulang ay ganito, hindi yung pinag-uusap-usapan ng anak sa ibang mga tao. Hindi natin nakita dito na pinag-usapan kinuwento ni Maria yung kanyang anak sa kanyang kamag-anak sa ibang tao. Itong anak ko, grabe naman to, parang hindi ko anak parang pinabayaan. Bigla na lang hindi umuwi kasama namin, naiwan doon sa Jerusalem, di siya ganoon. May mga magulang pa naman na ganoon sa mga panahon na ngayon. At panahon pa naman noon, ganoon na. Pero hindi dapat nating pag-usapan o ipahayag yung ating mga anak, lalo na yung mga negatibong patungkol sa kanila. Although bata pa yan, hindi pa nila naintindihan ng pag-uusap ng magulang, ay hindi pa dapat natin isirain mismo yung ating mga anak sa harapan ng tao. Bagkus ang ginawa ni Maria dito, iningatan niya yung mga bagay na ito sa kanyang puso. Amen po ba? Ngayon, balik tayo dun sa bilang isang anak. Sa verse 51, nakita natin dito na naging masunurin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga magulang dahil naunawaan ng Panginoon na itong utos na ito, yung pagsunod sa mga magulang, honor your mother and thy father, yun lang yung utos na merong kalakip na pangako. Sa dami-dami ng utos sa salita ng Diyos, itong utos na ito, yung pagsunod sa magulang, ay yung merong kalakip na pangako. At naunawaan to ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Pagkatapos nun, sa verse 52, patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino, kinalugtan siya ng Diyos at ng mga tao. Ngayon, habang lumalaki ang Panginoong Hesus, He gained favor from God and favor from men. Alam niyo po ba, habang pinapalaki natin ang ating mga anak, may paraan para sila ay magkaroon ng pabor sa Panginoon at sa tao. Sa Diyos at sa tao. Pabor sa Diyos at sa tao. Ano bang dapat nilang gawin? Una sa lahat, paano magkaroon ng pabor sa Panginoon? Di gawin natin yung pabor sa Panginoon. Kung ano ang kalugod-lugod at pabor sa Diyos, yun ang ating gawin. Kaya turuan natin ang ating mga anak na lumaki, na ginagawa kung ano yung pabor sa Panginoon. Nang sa ganoon, habang siya'y lumalaki, maging pabor naman ng Diyos sa kanya. At yun nga ang ginawa ng Panginoon. Lumaki siya ng pabor sa kanyang ama, kaya naging pabor din ng ama niya sa kanya. Pagkatapos sabi doon, kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao, nagkaroon siya ng, sa English kasi, he grow with favor from God and favor from men. Ngayon, paano magiging pabor ang tao sa inyo? Pastor, susundin namin yung gusto ng bawat tao? Hindi. Maging mabuti yung pakikitungo natin sa tao. Maging mabuti yung pakikitungo natin sa kapwa natin. At kung maging mabuti ang pakikitungo natin sa ating kapwa, magkakaroon tayo ng pabor din sa kanila. Favor from God and favor from men.
Ano rin po yan eh. Pinapakita rin, sumasalamin din po dito yung dalawang pinakamahalagang utos. Yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso at isip, buong lakas. Pati mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong. Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-iibig mo sa iyong sarili. Yun lang din po yung dalawa. And if we follow those, kung pinapakita dito, when we follow the two greatest commandments, we can gain favor from God and favor from men. And what a life would it be for the child na matuto sila habang sila'y lumalaki na sumunod sa kung ano yung pabor sa Panginoon at magkaroon ng kakayanan na makitungo ng mabuti sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid, dito na lamang po ako magtatapos na. Hindi na po ako magpapatagal. Alam ko ako'y wala sa katatayuan pa dahil hindi pa naman nanganganak ang aking asawa. Wala pa akong hawak na baby, pero pinapangunawa sa akin ng Panginoon yung bagay na ito. Para sa mga magulang, pakinggan niyo po ito. Kung meron man tayong hahayaan na mangyari sa ating mga anak, ay yung mangyari ang kalooban ng Panginoon sa kanila. Hindi yung mangyari yung nais natin sa kanila, kundi yung mangyari ang kalooban ng Panginoon sa kanila. Purihin ang Diyos dahil dumaan sila sa ating laman at dugo. Kaya yung mga traits natin, talagang may mamamana yan sa atin. No? Na mga skills natin, kakayanan natin, pag-uugali natin, meron po yung mamamana. Pero tulungan po tayo ng Panginoon na sa kanilang paglaki ay mahayaan natin at magabayan natin sila patungo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung meron man tayong hahayaan na mangyari, no, sa ating mga anak ay yung mapangyari ang kalooban ng Panginoon sa kanila. At para naman sa mga anak, kung ang Panginoong Hesus nga ay naging masunurin sa kanyang mga magulang sa laman, kahit alam niya na ang kanyang tunay na ama ay ang Diyos Ama, sumunod siya. No? Kaya tayo rin mga anak, no, tayo rin mga anak ay maging masunurin sa ating magulang. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa araw na ito. Salamat po sa mga pag-aaral na pinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Ama, hinihiling ko po para sa amin bilang mga magulang. Turuan niyo po kami na maging mabuting ehemplo sa aming mga anak bilang mga tunay na lingkod, tunay na mananamba, tunay na mananampalataya ninyo. Makita sa amin, O Diyos, ang tamang pagsamba at maturuan namin, Panginoon, ang aming mga anak kung paano makapamuhay ng kalugod-lugod sa inyo at makitungo sa kapwa-tao. Hinihiling ko rin po, Panginoon, oo, meron kaming mga plano sa aming buhay, hindi masama iyon. Meron kaming plano para sa aming anak, gusto namin makabuti sa kanila. Pero inihiling ko po, Panginoon, maunawaan ng mga magulang, lahat ng mga magulang sa oras na ito at sa makikinig pa sa mga susunod na oras, kahit sa akin, Panginoon, na ang mga anak namin, Panginoon, ay pinagkatiwala niyo sa amin. Kayo ang nagmamay-ari ng aming mga anak. At noon pa man, Panginoon, bago pa nga likhain ang mundo, alam niyo na yung pinakamabuti para sa aming mga anak. Kaya nawa, O Diyos, gabayan niyo po kami, na magabayan po sila, na lumaki, na sang-ayon sa inyong nais, sa inyong kalooban. Salamat po sa inyo. At sa mga anak, Panginoon, kami bilang mga anak, maging masunurin kami, O Diyos, sa aming mga magulang. Kung ang Panginoong Hesus ay naging masunurin, kami rin, Panginoon, na gumagaya sa pamumuhay ng Panginoong Hesus ay maging masunurin din sa aming mga magulang. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Huwag po natin kalimutan na laging i-share yung ating devotion at na makita ito ng ating mga kaibigan sa Facebook. At bago pa po ako magtapos, sama niyo po sa panalangin ng ating camp dito sa itong week na ito. Babalik po ulit ako ng Taiwan at ngayon nga may mga nagpunta na po ngayon ang mga missionary natin sa Taiwan para sa Chinese New Year Camp Meeting 2024 ng DFC Taiwan. Ngayon pa lang ay nakabalita na po kami na mas marami na
kumpara nung nakaraang camp, yung mga campers, may mga madadagdag pa na mga campers at marami pong mga bagong kaluluwa ngayon. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon, makiisa po tayo sa panalangin at nihiling ko po na makiisa po kayo sa panalangin na ang pagkakataon na ito ay makaabot tayo ng kaluluwa. Yung mga invitees na mga bagong kaluluwa, mga hindi pa nakaka-attend ng church, mga unbeliever, ay sa panahon na iyon ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Diyos. Kaya, at kung meron po kayong nais na maitulong para sa camp, pwede po kayo may pag-ugnayan kay Pastora Never o kaya po sa akin dahil padami ng padami yung mga campers. Gayunpaman, kami ay excited dahil pagkakataon nito para makapangaral ng salita ng Diyos at maabot sila at mailapit sila sa Panginoon. No? At itong preparation ng camp na ito ay kakaiba din dahil maraming tagpo na tinatakot kami ng kaaway, pero hindi tayo mapapatinag dahil alam natin na mas makapangyarihan ng ating Diyos. At sa mga pagkakataon ganon, alam natin na mayroong magandang gagawin ang Panginoon. Kaya we are excited. Kaya makiisa po kayo mga kapatid. Samahan niyo po kami sa pananalangin ng tagpong ito ay tagpo kung saan makaabot tayo ng maraming kaluluwa papalapit sa Panginoon. Katulad nga ng tema natin, ng tema ng Door of Faith ngayong taon, Go! Believe and Experience. Na mananampalataya tayo, nakikilos ang Panginoon. Amen? Salamat po sa Panginoon. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.